Ayon kay House Committee on Justice Chairperson and Batangas Representative Jervel Luistro, binibigyan nila ng karapat-dapat na due process si Sara Duterte sa impeachment na isinasagawa nila ngayon laban sa Vice-Presidente. May due process nga ba sa ginagawa ng mga congressman ngayon na impeachment? Sa madaling pagkakaintindi, ang due process ay ang lubos na pagsunod at paggalang sa proseso ng impeachment ayon sa kung ano lamang ang nakasaad sa batas patungkol sa kung paano dapat gawin ang prosesong ito. Galing na mismo sa salitang pagsunod, ibig sabihin, kapag merong punto na hindi nasunod sa naturang proseso, ang buong proseso mismo ay masasabing wala sa due process. Parang kadena ito na kapag ang isa sa mga koneksyong bumubuo sa kahabaan ng kadena ay bulok, ang buong kadena ay mawawala ng silbi dahil ito rin ay mapuputol at babagsak. Ang pagsunod sa due process ng impeachment ay may kasamang pagrespeto sa mga prosesong ginagawa dito. Matatandaan sa unang araw pa lang ng pagtukoy sa sufficiency ng naturang impeachment, dumating ang ilan sa mga members ng Justice Committee na may daladalang supot ng chichirya. Tanong: parte po ba ito ng due process? Nasaan po ba sa libro ng impeachment process na dapat nagdadala ng props ang mga members ng impeachment committee? Para insultuhin, pahiyain, at pagtawanan ng akusado sa naturang impeachment? Dito pa lang ay malinaw na hindi patas ang House Committee on Justice na ito. Malinaw na may kinikilingan at may personal na mga interest o galit ang mga ito. Sabi ng isang member ng Justice Committee na ito na si Leila de Lima ay wag na daw makialam ang Korte Suprema. Ito ay malinaw na kabastusan sa justice system ng ating bansa. Hindi ibig sabihin na may sariling proseso ang ating lehislatura ay may sarili na rin silang batas. Ang ating saligang batas peren dapat ang basehan sa lahat ng interpretasyon ng ating mga batas, mapakorte man yan na binuo ng Kongreso o husgado. Ang Supreme Court ay hindi nakikialam per se sa impeachment ni Sara Duterte. Pero lumapit yung tao sa Supreme Court kaya may responsibilidad sila na sumagot at gamitin ang proseso ng batas para sagutin ang naturang appeal. Ito ay parte ng due process na pinag-uusapan natin sa kasong ito. Ang due process ay hindi eksklusibo sa Kongreso. Ang due process is a constitutional guarantee that legal proceedings must be fair, requiring the government to follow established rules and procedures before depriving any person of life, liberty, or property. It acts as a safeguard against arbitrary government action, encompassing two main types: procedural, fair, neutral hearings, and substantive, validity of the law itself. Paano mo validate ang batas kung tama nga ang pagkaka-interpret nito patungkol sa kaso mo, kung hindi mo tatanungin ang Korte Suprema bilang paglilinaw? Ang Korte Suprema ang highest judicial body pagdating sa interpretation ng ating mga batas. Isa sa mga mandato ng Supreme Court ay judicial review. Meron itong kapangyarihan to determine the legality of acts performed by other branches of government, legislature and executive, kung mapang-abuso ba ito o nagmamalabis sa kanilang kapangyarihan. Kaya nga ito tinaguri ang final arbiter of courts. Kaya para sabihin ni Leila de Lima na wag nang makialam ang Korte Suprema, ay malinaw na wala talaga silang balak sa totoo lang na bigyan ng due process si Sara Duterte. At dito pa lang ay malinaw na nawala na ang tinatawag na constitutional guarantee na magiging patas ang naturang proseso. Dahil kung sincero sila katulad ng sinasabi nila na bibigyan nila ng due process ang Vice-Presidente, ay una, dapat hindi nila iniinsulto ang akusado na isang senyales na hinuhusgahan na nila ito bilang mga huwes kahit wala pa ito sa korte. Pangalawa, dapat hindi nila ito pinipigilan na depensahan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa Korte Suprema bilang akusado. At pangatlo, dapat hindi nila inaatake ang mismong Korte Suprema na para hindi nito gampanan ang kanilang mandato sa isang akasadong lumapit sa kanila para humingi ng tulong. At dahil malinaw na nawala na ang constitutional guarantee na mabibigyan ng due process ang Vice-Presidente sa impeachment na ito, ay hindi natin mapipigilan ng taong bayan na isiping ginagawa lamang ito ng mga politikong ito para sa kanilang mga politikal na ambisyon, marahil upang pagtakpan ang totoong isyu ng malawakang nakawan sa kaban ng bayan, pinakagarapal na kaso ng pagnanakaw sa pondo ng bayan na naitala sa kasaysayan ng Pilipinas, na kung saan ayon sa sangkatutak ng mga testigo, na mostly kinabibilangan ng maraming mga magigiting na dating sundalo, ay mali-maletang pera na aabot sa halos trilyones pesos ang hinimad sa kaban ng bayan at dinala sa bahay ng mismong presidente ng Pilipinas na si Bongbong Marcos at sa pinsan niyang dating House Speaker Martin Romualdez. At upang pigilan si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sa 2028 dahil pag ito ay nanalo, ay tiyak ang kapalaran ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan na hinding-hindi niya ito patatawarin. Tumulong sana tayo na makamtan ng totoong hustisya para sa mga Pilipino at gumising tayo sa totoong katotohanan na hinihimod na ang kaban ng ating bayan ng mga taong nagpapanggap na taga-usig at tagapagligtas.